Hey guys, you're In a Nutshell with me, Ina. Naku, nagbabalik sa In a Nutshell ang ating kakwentuhan for this episode. I think isa siya actually sa mga pinakauna kong na-interview way back when I just had maybe just more than 1,000 followers. Pero ang dami na nangyari mula nung huli natin siyang nakausap. Ang nag-iisang, hindi naman nag-iisang, pero ang butcher ng Brandon Manitoba, aka Brandon Boy, or si Jerome Jimeno. Hi, Jerome! Hi po. Pasalamat sa another interview. Hindi, syempre. Gusto ko lang maki-update actually kasi natuwa ako dun sa mga latest developments dito sa buhay ni Jerome. Grabe, ang dami na nangyari since we last talked. Parang nung nag-usap tayo, hindi ka pa PR nun, di ba? Hindi pa po. Ngayon po PR na ako noong January. Ayan, congrats! At hindi lang yon, hindi lang yan ang development sa kanyang buhay. Kasama niya na ngayon yung family niya na if you recall sa mga nakapanood po nung episode namin dati, syempre yun yung isa sa mga ultimate goals niya, di ba? Na madala na yung pamilya niya dito. So how has it been? Oh my gosh, anong feeling na nandiyan na sila kasama mo na? Ay nako, syempre masaya, walang katulad na kasiyahan kasi po 2 taon na lonely dito sa Canada. Tapos puro video call lang, ganyan. Tapos syempre pangarap ng lahat ng mga nag-iibang bansa masama yung family. Ngayon ito na PR. After ko ma-PR, umuwi ako ng Philippines tapos saka ko sila kinuha. Did you surprise them sa pickup mo o hindi? Ano ba nangyari? Nung yung ang sinurprise ko lang yung si mother ko. Si Tita Shoni! Hi, Tita Shoni! Shout out mama. Na-shout out ka ni Miss Ina. Oo, lagi nanonood sa SWAT Pinoy yan si Tita Shoni. Oo, lagi yan. Matindihan mag-follow. Okay, so na-surprise pala si Tita Shoni lang. Akala ko hindi niya alam. Nung umuwi ako, gabi kasi sa Pilipinas, madaling araw actually. Nakita lang ako ng father ko na nagulat siya na bigla akong dumating. Oo. Pero yung pagiging PR mo, Jerome, medyo bilis Did you expect it na ganun kabilis? Or according to your timeline na nasa isip mo? Ang naman sa akin, ang isip ko, hindi masyadong mabilis. Dapat, ang inano ko, kahit at least 2 years. Pumasok naman siya kasi parang 1 year and 10 months na PR na ako. From LMIA kasi yun kaya parang medyo matagal yung process. Kasi karamihan ng mga pumunta ng mga butchers dito, galing Pilipinas, pagdating nila dito, nominee na kagad. Ganon? Okay, talaga? Yung mga nag-a-apply sa kabilang company, pinakagad sila. Oh, nice. Okay, ganun pala. Teka, so ano ang biggest adjustments since dumating ang family? Alam ko, syempre, you had to find a bigger space. Malamang meron ding adjustment yan sa inyong expenses. Ano ang mga biggest adjustments so far? Yung biggest adjustment namin, syempre yung gastusin. Kasi usually yun naman talaga. Pero yung naman sila, kasi ako na yung sanay na nandito sila, yung adjustment nila ng pamumuhay. Kasi lalo na yung wife ko, dating nag-work siya sa Philippines, tapos dito, housewife lang siya. Pero ngayon nga, as in ngayon lang, kaka-start niya sa work niya. Oh, wow! Okay. Hindi rin makapagpigil, Diba? Hindi rin kasi. I remember sabi mo nun sa interview na una, parang gusto mo pagdating niya dito magpahinga muna siya dahil she worked her whole life, diba? And for a time, parang siya pa yung mas more of a provider for your family. Ano nangyari? Sabi niya kasi, parang hindi siya sanay na natawa nga ako nun yung parang ba yun? Kasi sa Pilipinas lagi siyang may hawak na pera.
Oo. Dito, ano siya, yung parang wala siyang pera. Sabi niya, hindi raw siya sanay na walang pera. Nung mga huling buwan kasi, tumatanggap pa siya ng yung mga sahod niya sa government. Ngayon, Oo. wala na. So, sabi niya, ano ba to? Parang hindi ako sanay na walang pera, saka para baka mahirapan ka. Sabi ko sa kanya, hindi kaya naman ng salary ko. Tapos, ba't wala kang pera? Di humingi ka sa akin. Sabi ko sa kanya. Nahihiya daw siya, sabi. Hindi Kumahiya. siya sanay. Kaya nga nandito ako eh. Oo, parang hindi siya sanay na wala siyang regularly dumarating. Isa yun talaga sa totoo lang na biggest adjustments. Kahit sa akin yung parang, ang weird, no, na pagdating mo dito, mag-uumpisa ka ng, uy, wala na yung every quincenas ko na nakakapag-worry naman talaga. Oo. I see. Ano nakuha niyang work? Ano siya, receptionist siya. Hindi ko maano yung company, pero dito lang malapit sa amin. Nice! Okay. Kaya masaya-masaya siya. Pero ano lang, sabi ko sa kanya, kumuha siya yung kung gusto niya magtrabaho, yung mga part-time lang ganyan. O yun, Pero nakuha niya full-time part-time lang. nakuha niya? Or ano? Part-time lang na work. Parang, 3 times a week na 8 hours. Ba't ako nag- Saka mataas naman yung hindi siya yung minimum. $17 yata ang per hour niya. Kaya okay na rin. Oo, okay. Matagal ba siya naghanap ng trabaho o mabilis eh? Yun nga yung kagandahan dito eh. Hindi naman kailangan maghanap ng matagal. Sabi ko nga sa kanya, gusto niya nang pumasok na parang naiinip siya na gusto niya nang pumasok yung sa mga superstore, sabi ko hindi kita na-imagine na magtrabaho sa ganun, sa totoo lang. Kasi parang hindi siya nag-work sa mga ganun, sa office kagad siya nag-work eh. So, gusto niya, tinitignan ko yung mga nagtatrabaho sa parang sabi ko parang hindi mo kakayanin yung ganung work. Kahit ba sabi ko, wag kang magmadali. Basta hanapin mo yung mga yung mga mga relax lang na work na Ayun, pinag-apply niya yung mga receptionist. So yun, nakuha naman siya. Kaya walang problema. Okay okay. How about Sabi ko nga sa kanya, ngayon lang ako nagkaroon ng girl na na receptionist panis. Nakakaloka. Yung mga anak mo naman, dalawa na ang Dalawang daughter. mga dalaginding na rin, no? Kahit pa Yes. paano. How are they adjusting, gusto nila dito? Ang ko lang naman kasi sa kanila, yung ayokong marinig na sila naboboard sila kasi 'di ba alam mo naman yung mga bata pag yung kunyari walang ginagawa. Sa ngayon, hinahayaan ko lang sila marami naman akong gadgets na ginagamit. Nandiyan yung PlayStation, nandiyan yung PC, nandiyan yung sige lang, gamitin niyo lang pero pagka saka ginagala-gala namin sila dito sa mga park dito, yung mga wala namang mall dito yung sinasabi nila na... Wala pa masyadong magagawa dyan sa Brandon? Ano ba? Para sa mga bata, kumbaga. Yung mga bata sa Pilipinas, alam mo naman, Diyos ko, mall dito, di ba? Yun ang talo talaga dito sa Brandon, wala talaga. Yung pinaka-mall nila dito, parang hypermart lang sa atin, sa Pilipinas. Anong tawag? Shoppers Mall. Shoppers Mall. Oo, pupunta ka lang doon tapos may kainan, may mga bilang lang ng mga shops, mga ganyan. Wala yung tulad sa atin, may mga arcade, may mga kompleto na lahat-lahat. So, sabi ko sa kanila, pagka gusto niyo lumabas, binilan namin ng bike yung si Tita Jasmine. Shoutout kay Tita Jasmine. Binigyan niya ng bike. Binigyan niya ng bike yung dalawa para Ayun, nagbo-bike sila tapos yung skateboard ko, yung bunso ko, inaaral niya. Lahat ng pwedeng gawin para lang hindi sila ma-board. Kasi umuwi ako sa Pilipinas nung 'di ba, nung na-PR ako, nung kinuha ko sila. Sabay nakita ko naman yung ginagawa nila, wala rin naman silang ginagawa, nasa bahay lang din nag-iPad eh. Sabi ko, ba't nagtataka ako, ba't ko na ma-board sila, ganito lang din yung gagawin nila dun. So yun, naman, okay naman sila. No problem. So, hindi sila nabobore, basically. Hindi.
Hindi. Okay. Alam mo maganda, siguro na-appreciate nila yung outdoors. Kasi sila, Jerome, sa Makati, very, alam mo, paka-busy ng paglabas mo siguro sa bahay doon, di ba? Daan yung mga kotse, ganyan. Sa likod lang namin yung BGC. Oh, di ba? Oo. Diyan, puro puno, yung mga ganyan. Ang Puro lawak puno. ng mga pinupuntahan nilang. Oo. Saka oo nga pala, kaya pala hindi rin sila maboboard. Sinali namin sila sa yung mga summer activities ng Brandon. Merong mga swimming, merong mga arts and crafts, yung mga ganun. Oh, edi okay. Oh, by the way, yun na nga, buti nabanggit mo, no? Umuwi ka ng Pilipinas. How long were you there? And kamusta nga experience? Ano ko doon? Semi-balikbayan. Medyo how long ka hindi nakauwi ba bali? 2 years din. 2 years, 2 years. Okay, kamusta? Syempre, pinaghandaan natin yung pag-uwi. Naramdaman ko kung paano maging mayaman kahit paano. Ano yung mga changes na although 2 years pa lang naman pero naramdaman mo na ba yung talagang nakita mo na yung pagkakaiba, yung living in Canada and living in the Philippines? Yes, oo. Hindi na ako sanay sa puro busina ng sasakyan. Dito wala talagang busina yung mga sasakyan, wala kang maririnig na busina, tapos walang pollution, doon mausok talaga. Tapos kasagsagan pa ng summer yung umuwi ako. Yung alam mo yun, naligo ka lang, paglabas mo ng CR, pawis ka na naman, yung ganon. Dito hindi ganoon eh. Kaya parang ang lagkit-lagkit ng pakiramdam na kakaiba. Tapos yung alam mo yun, dikit-dikit yung tao. Diyan sa inyo maraming tao di ba? Hindi na, lumipat na rin ako. Wala na ako sa Toronto. Saan ka na ba? 1 week pa lang Andito na kaya pala may mga kahon ka pa diyan sa likod. Andito na ako sa Windsor, Ontario. Pero malaking city rin naman to. But obviously not as busy as Toronto. Tahimik na rin dito kahit papaano. Very good. Oo. Minsan kasi parang hahanapin mo rin yung tahimik na lugar. Akala ko mamimiss ko yung bustling ng Makati. Hindi rin, parang sabi ko nga sa misis ko, nung bago siya dumating dito, sabi ko, wag ka mag-i-expect ng masyadong kasi galing tayo ng Makati tapos baka mag-i-expect ka ng sa Brandon. Sabi ko sa kanya, babaan mo expectation mo. Sabi niya, kasi wala namang problema. Pagdating niya rito, yun, parang nakaka 2 months na sila. Nagugustuhan na nila dito. Kasi parang ang peaceful kasi, ang peaceful. Oo. Alam mo yung sinasabi mo kanina, halimbawa yung sa pollution, tapos yung mabilis feeling nung malagkit dahil nga sa init at sa dumi, di ba, nung kapaligiran natin. Yung mga tao sa atin, alam mo yung nakakalungkot, hindi nila na-realize na nasa ganun silang sitwasyon every day. Diba? Until they actually go to other places where the air is cleaner, alam mo parang doon mo ma-appreciate at ma-realize mo yung kahalagahan ng breathing healthy air. Diba? Totoo eh. Yung wife ko dito, hindi yan sabi niya nga, hindi naman ako nagbabike sa Pilipinas kasi wala naman tayong bike na gagamitin. Hindi, sabi ko, hindi rin kasi syempre busy ka sa work mo. Tapos saka dito, yung bike lanes, magaganda. Talagang araw-araw na nagagalit yan pagka hindi yan nakapag-bike ng isang araw. Kasi yun na yung pinaka-workout niya. As in, talagang bike siya ng bike. Oo. Saka natutuwa kasi siya sa magbabike dito kasi nga, malinis yung lugar. Tapos, alam mo yun, yung laging freshly cut grass yung amoy. Correct. I love that. Sa totoo lang, isa yan sa mga pinakagusto ko dito sa Canada. Yung amoy ng... Ang bango ng... Ang bango. Lalo na pagka yung umaga, nakaka-mow nila ng mga lawn nila. Grabe ang bango. Kaya yun. Okay, alam mo, ito of course. Akala nyo, hindi lang PR, hindi lang na nandyan na yung kanyang pamilya. May isa pang major change actually sa buhay ni Jerome. He is known to be a butcher in his vlogs. Yan ang pinag-uusapan niya. Tumutulong siya sa mga kababayan natin na gusto makapasok sa Canada by being a butcher. Pero hindi ka na butcher ngayon. Ano nang identity mo? Ano na?
Ano na po ako ngayon, yung dati kong kasi ang ano ko po, dati akong sa office, from Oh, office to butcher. Tapos ngayon naging butcher, balik office na uli ako. oh, di Ah, ba? Oo. nakuha ko sa company ko pa rin sa Maple Leaf. Nakita ko yung ano, yung job posting nila do'n. Meron kasing job posting do'n sa corridor namin, eh. So, nakita ko yung job posting, sabi ko, "Uy, parehong-pareho 'to ng ano, ng job description na trabaho ko sa opisina." Sa So, Pilipinas, oo. oo, sa Pilipinas. So, sabi ko sa wife ko, "Subukan ko kaya?" "O sige, ano yan, parang salaried work." Yung ano na siya, hindi na siya hourly Okay. basis na ano. Ano ang work ko ngayon, maintenance storekeeper. Ano, sa Maintenance Pilipinas storekeeper, okay, or ano, sa hmm, Pilipinas? sa Pilipinas supply officer ako sa ano, sa procurement department sa Social Okay. Housing Finance Corporation. Ngayon yung work ko as a supply officer, parehong-pareho ng job description ng maintenance storekeeper dito sa company namin sa Maple Leaf. Oh, So, so anong sino ginagawa? Anong ginagawa mo na? ano ako, ako yung taga-receive, ako yung taga-distribute, ako yung taga-check, ako yung taga-inventory ng lahat ng mga supplies ng from mechanics to electricians. Lahat Oh, okay. sa production, ano ako, dalawa kami. Kaming dalawa yung nagma-manage nung buong store na yun na napakalaki. Ay, So, saka hindi mo alam yung mga ano, kami rin yung mga 'di ba siyempre nasa may ano kami, parang meat company. Marami kaming iba-ibang mga yung mga naghahati ng mga baboy, mga blades, mga knives, nandun sa amin lahat. oh, Ako yung ako yung pagka-umaga, check ko kung ano, sapat pa ba yung ano nila, mga blades nila. Ako yung magpapadala sa third party para magpahasa ng mga kutsilyo, mga blades, lahat yun. Ako yung gumagawa nun sa umaga. Pagka hindi ko oh. nagawa yun, tigil ang operation ng Maple Leaf. Aba, gano'n gano'n kahalaga 'no? So parang unexpected, ano, pleasant surprise 'no, itong, pagkakaroon mo ng bagong work. And why did you apply for it? Bakit, ano ba, parang nagsawa ka na ba sa pagiging butcher or ano? Ano lang, siyempre parang for a change, para naman kahit papaano mag-ano rin, mag-upgrade tayo ng ano, kasi yung hindi naman pangit yung pagbo-butcher. Kaya lang sa totoo lang hindi siya pang matagalan na work. Kasi ano, parang pinapatay mo yung katawan mo. Sa totoo Physically, lang, you mean mahirap? Oo. physically ano, demanding yung work ng butcher dito. Hindi siya tulad ng mga nakikita natin sa supermarket sa Pilipinas na patayo-tayo lang. "Kuya, eto nga," yung Mhm, tuturo tapos mm. dito kasi yung pagbo-butcher talagang yung mga huling dumating nga ng mga butchers, ano, 1 week lang maga na yung kamay, gano'n. Lalo pa ako na 2 years na akong nagaganon. Tapos pagkauwi ko ng Philippines pa, pagbalik ko, nag-ano na ako, nag-upgrade na rin ako ng ano, bago pa itong job ko, ngayon. Sa production, nag-level up ako ng one level pa. Skilled Oo. 1 lang kasi ako, ngayon naging skilled 2 na ako, mas mataas na yung sahod ko dapat. So 1 month nag-training ako, nakuha ko yun. Tapos nung sa ibang ano rin, sa ibang ano, hindi na ako sa loin line, nakuha na ako sa picnic line na skilled 2. Yun na yung parang pinakasagad na sahod ng mga production worker sa Maple Leaf. Oo, nakuha mo na yung Oo, parang top rate, ganyan. nakuha ko na yung top rate. Ngayon, pumirma na ako. In-applyan ko ngayon itong work ko sa as ano, maintenance storekeeper. Siyempre hindi ko na siya ine-expect kasi sabi ni Jasmine, kasi si Jasmine 'di ba ano, QA siya, Quality, oo, oo. quality assurance. Sabi niya, "Kuya, baka mas mababa yung sahod niyan." Kasi ano siya, salaried siya pero baka hindi mataas yung sahod, baka pumapatak lang ng mga $19 lang yung per hour. Kung iko-compute mo siya. Sabi ko sa kanya, "Gano'n? Hayaan mo na, try ko lang." Hindi ko naman ano, so hindi ko seryoso talaga na ano, Hindi mo alam din yung magiging sweldo mo, nung hindi sweldo nung nakalagay hindi position. nakalagay yung ano, hindi nakalagay yung kung magkano yung salary, nung ano, basta nakalagay salaried base lang. So, sabi ko, ta-try ko lang. Tapos pag-apply ko, nagpasa ako. Siguro a week ano, pagkapasa ko, tumawag sila, pamukat-mukat pa ako dito sa bahay, nagkakape ako, Tumawag, "Maple Leaf," sabi ko, "Ano 'to?"
Pagtawag sa akin, in-interview na ako. Sabi niya, pwede mo bang sabihin sa akin kung ano yung work mo dati sa Pilipinas? Kasi ina-applyan mo nga ito. So, yun, sinabi ko lang na ganito, ganyan yung trabaho ko. Sabi, oh, good, good. Pwede ka na ba naming ma-interview tomorrow? Ha? Sabi ko, interview ka agad. Kasama ng supervisor. Yung supervisor namin ngayon, si Kevin. Sabi niya sa akin, tomorrow, interview ka ng mga 11 o'clock. Sabi ko, sure, no problem. Sabi, yun nga, sa akin kasi, kumbaga parang walang kakaba-kaba na, hindi ko naman, Kasi parang hindi mo naman talaga sobrang gusto eh. Gusto, ganyan. Yun pala yung parang technique doon, no? Dapat pala talagang hindi ka kakabahan, no? So, ito na, dumating na yung time ng interview. Pagpunta ko doon, pasok, interview. HR, saka supervisor. Tinanong ang mga questions is yung mga situational. Kasi nga, alam nila yung background ko sa Pilipinas. Pareho nga nung work ko. Magiging work ko dyan. So, binigyan lang ako ng mga situations na kung ganito, ganyan, anong gagawin mo, ganun. Lahat yung mga tinanong nila, napagdaanan ko. So, sa puso ko yung mga sagot. Saka parang alam mo yun, parang yung mga sagot mo napaka-confident mo. Na sabi ko, wow! Diba? I'm on fire! Parang sa isip ko, I'm on fire! Ganyan. Talagang tuloy-tuloy yung mga sagot ko. Sabi, natapos yung interview, sabi, meron ka bang question sa amin? Sa akin naman, wala namang sabi ko, magkano magiging sahod? Ginanong ko kaagad. Kasi kasi syempre gusto ko ring malaman, mamaya matanggap nila ako tapos mas mababa pa pala sa skill 2 yung tatrabaho ko. Sabi niya, sa ngayon hindi pa namin masasabi, pero meron ka bang ine-expect na salary? Sabi ko, yung sa kapatid ko kasi sa QA, 'di ba sabi ko, mas mataas yung sahod ni Jasmine sa akin pagka walang overtime. Sinabi ko yung sahod ni Jasmine. Tapos sabi ko, nasa skilled 2 na ako ngayon, nag-upgrade ako. So, ayoko sanang mas mababa doon yung sasahurin ko ngayon kung matatanggap niyo ako. Kasi, I just got my PR. I'm a permanent resident now. I got my family. I went to the Philippines and got my family, sabi ko. Kaya, sabi ko, hindi ko afford na sumahod ng mas mababa sa sinasahod ko ngayon. Of course. After nung mga overtime, kasi nag-overtime ako, tapos may mga bonuses kami sa production, ganyan. Sabi niya, hindi ko pa masasabi kung magkano sasahurin mo, pero babalikan kita. Kasi may marami kang kalaban, sabi. So yun, siguro pagkatapos ng kamay-kamay, i-email ka na lang namin pagka hapon lang, nagtatrabaho ako kasi di ba pang hapon ako, nasa pre-production ako. Sabi ng supervisor ko, Jerome, you're needed, HR. Okay. Sabi ko, anong ginawa ko? May kasalanan. Natakot ako, may kasalanan ba ako? Sabay yun, pag-akit ko ng HR, kinamayan kagad ako ni HR. Congratulations, you got the job, sabi. Yan, Inabot yung contract. Tinignan ko kaagad kung magkano yung sahod. Siyempre. Mas malaki ng dihamak. So, kinuha ko na. But sabi, di ba? Wala ka ng nun, hindi ka na nag-attempt pa na baka, pwede pa bang taas na ito ng mga $1 or $2? Ganyan, hindi na. Kasi na siya sa sinasahod ko sa skill 2, mas okay na siya mas mataas. Kasi saka hindi ko na rin naman balak mag-overtime kung kunyari tutuloy ko pa sa production. Kasi parang pauwi na sa carpal tunnel yung kamay ko. Kaya yun din yung pinaka talagang sabi nga nung mga nandito sa kanang wife ko, sabi, para sa'yo talaga yan kasi kita mo naman, walang ka-effort nakuha mo yung trabaho. Oo. So, ibig mo sabihin, if you don't mind yung income mo as a butcher with overtime, covered na dito sa new job mo na hindi ka nag-overtime. Pero hindi yung karamihan na overtime. Basta yung kahit makapag-overtime ka ng one day. Okay na. Okay. Kaya, nice. Okay. Congrats. Diba? Thank you. Nakakatuwa tapos ngayon, relax lang ako sa trabaho. Kasi, pang third week ko na ngayon. Pang fourth week ko na ngayon. So, ngayon, parang gamay ko na rin yung work. Na pagka pumapasok ka, hindi ka na sinasabihan kung anong dapat gawin, ganyan. Okay.
Well, alam ko kaka-start mo lang, no? Wala pa nga isang buwan dito sa bago mong work. But I'm curious, do you think it could also lead you to other positions within yung management? Yes. Oo, di ba? Pwede yun. Ang pinaka-advantage ko raw dito, yung sinasabi nila na SAP, yung SAP, yung parang ginagamit nila na ano ba yun sa mga inventories. Ginagamit daw 'to ng karamihan ng mga companies dito sa Canada saka sa US. Sabi Okay. pagka nakuha mo rin yung mga basics niyan kasi may mga may mga seminars din about diyan. Kasi sa work ko ngayon, kailangan gamay mo yung program na yun. Sabi, Parang software, ganyan. Is it a software? pagka nagamay mo yan, meron ka advantage sa karamihan ng mga companies dito. Tapos bukod pa sa pagiging sa storekeeper, pwede kang yung sa mga inventories ng ibang companies, hindi naman nawawala sa ibang kumpanya yan, di ba? Saka sa amin din, bale 4 kami eh. Syempre ladder, nandun ako sa baba. Pwede pa akong tumaas. Hindi tulad nung may marami pang ng growth. Hindi tulad ng sa pagbo-butcher na yun nakuha ko na yung pinakasagad eh. 'Di ba? Ang mangyayari ko na lang kung gusto kong tumaas pa yung sahod ko, mag-o-overtime ako. Kaya lang, ang problema ng pag-o-overtime, kinuha ko yung pamilya ko rito, tapos mag-o-overtime ako ng buong araw di para saan pa kinuha ko yung pamilya ko na hindi ko pa rin naman pala mga kasama rito. So, yun yung pinag-uusapan namin. Buti nga nasama ako sa mga grupo na mga nag-iisip din ng ganyan. Kasi parang sinasabi nga nila, hindi mo naman kailangan magpakamatay sa pagpapalaki ng sahod dahil sa overtime eh. Ang isipin mo, ang growth na maganda mong gawin, palakihin yung sahod mo. Maghahanap ka ng itataas mo ng sahod, sabi. Oo, hindi magandang storya nga eh, actually. Kasi ikaw yung, kumbaga nag-advocate ka para sa mga butcher, di ba? Pero now, you can also tell them that they can do more. That they're not limited to just being butchers once they get here. Na may paraan, di ba? Di ba? Posible siya. Oo. Yun. Meron namang mga nagtatanong sa'yo bigla. Baka, di ba? Yung mga, totoo. Marami Marami pala yung ako mag-apply ng office work ko din, ano? Di ba? Who knows? Yung trainer ko, nagtanong siya sa akin, paano ka nag-apply sa ganyan? Sabi, ang problema kasi karamihan sa mga nandito sa amin, hindi sila nag-think out of the box. Yeah. Diba? Yung parang, okay na ako dito. Sumasahod na ako eh. Ang masama pa kasi yun, yung sinasahod nila ngayon, although okay na naman, hindi naman nila kasi sinasahod sa Pilipinas. So, sila, kontento. Parang they na sort sila. of settle. Okay na yun. Yes. Maraming options eh. 'Di ba? Kaya nga isa pa sa sa sinasabi ko sa yung mga huling vlogs ko na kaya hindi ko pinopromote yung tungkol sa yung mga namimeke ng papers. Nako po, wag mong gagawin yan ha. Oo. Kasi ang ginagawa nga nila yun, papalitan nila yung experience mo, tatanggalin nila yung mga past experiences mo. Paano kung kasi karamihan nga pang stepping stone lang yung pagbo-butcher. Ngayon, mag-a-apply ka, lalagyan nila ng experience. Papatungan nila yung experience mo. Kunyari, kung police ka man, kung dati ka mang engineer, gagawin nila yung puro butcher lang. Hindi mo na magagamit dito. Kasi, kailangan nila yung mahabang experience ng pagbo-butcher eh. 7 years, mga ganun. Papatungan nila yun. Diba? Ngayon, kung kunyari, nag-aral ka man noong time na yun, mapapalitan yun. Kasi okay lang naman na high school graduate ka eh. Sayang yung pinaghirapan mo nang nasa Pilipinas ka pa lang. I get it. Oo nga. Ay nako. Diba? Pero una sa lahat, kayo mameke ng experience ha. Alam mo, kakarmahin lang kayo dyan. Sakali. Diba? Okay. And, nakakatuwa naman. Alam mo, also, this is a good story for those yung mga nambabash sa mga trabaho ng butcher, no? Alam mo naman, I know you know, di ba? Yung mga minamaliit na, kung butcher ka, hanggang butcher na yan forever. Parang, di ba? May mga ganong comments. So, buti, tinan mo makita nila na hindi. Yun nga yung yung comment yun sa, di ba? Sa video. Kasi, alam mo naman yung mga
Anyway, okay. So, hindi. Actually, doon lang naman. Magka-closing na tayo. Thank you so much, Jerome. Di ba nakakatuwa? Thank you naman din yung po. pagkakyari. And I know, tinawan nyo, no? Merong masakit ang lalamunan ni Jerome, but he's still here. So, thank you so much. Thank you din po. Saka sa shout out po sa sa Spot Pinoy. Ayan, salamat. Sana po mag-guest uli ako doon. Wala pa kaming repeat guest sa totoo lang. Wala pa. O nga, saka natutuwa nga ako, nakita ko yung yung mga, nung pumunta kayo sa Toronto, di ba? Nagkita-kita kayo doon. Ay, wag ka, malay mo, mapunta kaming Manitoba, hindi mo. Hindi nga. Anyway, okay, so we will end this episode here. Sana maraming ma-inspire ulit dito sa storya ni Brandon Boy. Sundan nyo rin siya sa kanyang YouTube channel, Brandon Boy. Okay, that's it. I'll see you guys in the next one. Bye! Bye!